Ako si Maria at ito ang aking kwento. Why are you sitting so far away from me? Am I scary? Agad napatingin si Ira nang marinig ang himutok ni Dark. Hindi sino nagsabing takot ako sa'yo? Then if you're not afraid, scoot closer. Tiningnan muna ni Ira ang layo niya kay Dark at totoo naman na malayo siya rito. Halos dumikit na siya sa pinto ng kotse. Ginawa niyang gusto nito at umurong siya papalapit. Nang gawin niya ang gusto ng lalaki, nakita ni Ira ang napakaliit ng ngiti sa labi ni Dark. Natulala siya ron at nasabi niya sa isip, napakagwapo talaga nito. Kung makikita ni Carla si Dark, sigurado siya, titili yon dahil sa makikita. Dahil sa may katagalan niyang pagtingin dito, napansin niyo ni Dark. Hey, is there any dirt on my face? Wala. Para pagtakpan ng ginawa, tumingin na lang sa labas ng bintana si Ira. What are you thinking? Wala naman. Tell me, iniisip mo ba yung lalaking kasama mo kanina? Agad napaharap si Ira kay Dark, hindi dahil sa tanong nito kundi dahil sa salita nito. Kaya naman palang magtagalog ng diretso ang hilig mag-English. Di naman pala balik ko ang dila mo sa Tagalog. Dapat ganyan mo na lang ako kausapin. Dark snorted. Are you thinking about that man? You're even hugging him. Anong lalaki? Nag-isip si Ira kung sinong sinasabi nito at naalala niya si Sir Joseph. Nakita sila ni Dark? You mean Sir Joseph? Nagmamadali kasi ako lumabas dahil ako na lang yata ang tao sa office. Di ako tumitingin sa dinaraanan ko tapos nabunggo ko si Sir. Sir, he is your boss? Siya ang department manager namin. Actually, may itsura naman si Sir pero ang sungit masyado. Tingin nga namin may facial paralysis siya kaya ayaw-ayaw ni Carla sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi ni Dark. You're talking about your boss behind his back. Sayo ko lang naman na sinabi. Ira pouted and Dark chuckled. So, do you miss me, wife? Anong miss ka dyan? Ikaw nga tong nireply hindi magawa tas ikaw magtatanong ng ganyan? That means you're missing me. Anito at ngumisi. Oo, gwapo to kapag nakangiti pero mas gusto yatang burahin ni Ira ang ngiti sa labi nito ngayon. Nakakainis. Ang lumalabas patuloy siya itong namimiss to. Hindi no? Nabigla ang dalawa nang magpreno ang driver. Halos masubsob si Ira at mabilis naman siyang niyakap ni Dark at kinulong sa bisig nito. What happened? May kalakasang tanong ni Dark sa driver. Master, si Sir Noel po ang humarang sa sasakyan natin. Pagkatapos noon nakarinig si Ira ng katok sa bintana sa gawi ni Dark. Sinapo ni Dark ang ulo ni Ira at tinago siya nito bago maliit na binuksan ang bintana ng kotse. You dare to block the road, Noel? May galit sa boses ni Dark. Dumungaw si Noel at sumalubong dito ang malamig at nakakatakot na tingin ni Dark. Napansin din ni Noel na mayakap si Dark na babae na ikinagulat nito. You're with someone? Since that's the case, let's talk about the issue tomorrow. Di nito hinintay na magsalita si Dark. Umalis to at sumakay sa nakaharang na kotse. Inangat ni Ira ang ulo at hinalap si Dark. Sino yon? He is my cousin. Dark answered in a clipped tone. Pinsan mo? Nagulat si Ira sa nalaman, ngunit nang maisip na halos isuksok siya ni Dark wag lang makita ng pinsan nito. Ayaw mong makita ako ng mga kapamilya mo. This is not yet the right time, dahil wala ka naman talaga sigurong balak Yun ang tumatakbo sa isip ni Ira. Kilala siya ng asawa ngunit siya bukod sa pangalan wala na siyang alam tungkol dito. What's with your face? Iniisip mo bang niloloko kita? Hindi Umiling pa siya bilang patunay ngunit sumimangot si Dark. Do you think I'm a fraud? What's the point of tricking you? There are only two reasons why people cheat. Play in bed or money. San ka doon? Wala naman akong sinabing manloloko ka Napaka mo. To ease your nerves, I'll introduce you to them but not for now. Hindi ako nagmamadali. Dapat nga hindi na siya nito ipakilala. Tingin ni Ira hindi naman sila magtatagal dalawa. Ang rason kaya siya pinakasalan ni Dark na apakan ng ego nito bilang lalaki dahil sa panloloko ng ex. Naroon si Ira sa eksena kaya siyang inalok nito. Ang mga gastos nito sa kanya pa konsuelo at dahil na rin may pera ito. Pero kung sa katayuan pa lang sa buhay, hindi sila bagay. Ni isang common denominator wala siyang nakikitang pagkakapareho nila ni Dark. Kaya kung aayain man siya nito ng annulment sa sunod, hindi siya tatanggi. Pero ngayon hahayaan niya munang lahat. We're here.
Nakakit na sila sa kwarto nang mabigla si Ira nung hawakan ni Dark ang braso niya para iharap dito. Mas lalo siyang nagulat at nanlaki ang mga mata nung halik ang sumalubong sa kanya. Dark, ano kasi? Hinaplos nito ang leeg niya at ang isang kamay nito marahang pumapasok sa suot niyang damit. Bawat tantay ng kamay nito nagpapanginig kay Ira na naramdaman ni Dark. Relax, wife. Pagkasabi nun, pinangko siya nito at binuhat para ilapag sa kama. Lumapat ang likod ni Ira sa malambot na kutsyon na nagpalunok sa kanya. Pumaibabaw sa kanya si Dark at kinulong na naman siya sa malalim at mapusok na halik. Mainit na ang pakiramdam ni Ira, ngunit unti-unti namang nagiging mabigat ang puso niya. Dahil sa nangyari kanina, parang nawala ang ilusyon sa utak niya. Dark didn't like her and what you're doing is just a duty of husband and wife. Sa naisip may lumabas na luha sa mata niya. Nakita yon ni Dark at inakala nitong dahil yon sa ginagawa. Shh! You'll get used to this, wife. Yun lang at sinakop ng muling ni Dark ang labi ni Ira. Gumapang ang halik nito kasabay ang dalawang kamay na malaya ring naglalakbay sa buong katawan ni Ira. Hindi niya alam kung saan kakapit kaya't napahawak siya sa braso ni Dark. Bumuon ang mga kuko niya sa braso nito, ngunit hindi yon alintana ng lalaki. Kung kanina ay dahil nasasaktan, kaya siya umiyak, ngayon ibang dahilan na ang pag-iyak niya. Dark, sandali. Dahan-dahan, please. Wife. Napapikit si Ira pero parang nakakita siya ng iba't ibang kulay noong matapos ang lahat. Dahil sa antok at pagod, hindi na naramdaman ni Ira nung patakan siya ng halik sa noo ni Dark at mas yakapin pa nito ng mahigpit. Gumising na naman si Ira na mabigat ang katawan nang tingnan ang sarili na kabihis siya ng nightgown. Alam niyang si Dark ang nag-aasikasa sa kanya. Nilibot niya ang paligid at wala ang presensya nito. Nang magawi ang mata sa side table, may adhesive note na nakadikit doon. Wife, eat your breakfast before you go to work. I'll be back later. Take care, Dark. Ilang segundo niyang pinagmasdan iyon bago siya tumayo at inayos ang sarili. Dahil may markang iniwan si Dark sa leeg niya, turtleneck long sleeve dress ang suot niya. Bago lumabas ng kwarto, tinago ni Ira ang note na iniwan ni Dark. Madam, your breakfast is ready. Asiwa pa rin si Ira sa pagtawag sa kanya ng madam, pero kahit anong sabi niya sa mga katiwala, hindi raw pwede ang gusto niya. Ito ang kagagalitan ni Dark kapag nalamang pangalan lamang ang tawag kay Ira. Madam, do you want to bring your lunch? There's a ready-made lunch for you. Ani Butler James? Talaga po? Sige Butler James, dadalhin ko. Salamat po. Mukhang natuwa ang butler sa narinig dahil malawak ng ngiti ang naging sagot nito. Pumasok to sa kitchen at paglabas, may heat-preserving bag itong bitbit. Thank you, Butler James. Always, madam. Mabilis na tinapos ni Ira ang pagkain at lumabas na. Nagulat siya na makitang nasa harapan ang kotseng gamit ni Dark. Rumolyo pababa ang bintana at dumungaw mula roon si Dark. Akala ko ba may aasikasuhin ka? I forgot some documents so I went back. Hop in, I'll take you to work. Kasunod lumabas ni Ira si Butler James at may inabot itong briefcase. Yun marahil ang nalimot ni Dark. Pumasok na si Ira sa kotse dahil kung hindi siya, panigurado, magagalit itong si Dark. How are you? Tanong nito pagkaupo niya. Ayos naman, mukha ba akong may sakit? Pinasadahan siya ng tingin ni Dark at nakuha niya agad ang gusto nitong ipunto kaya naman namula ang mukha niya. Sira ulo to ah. May gana pa talagang magtanong. Siya itong walang patawad kagabi. Pero syempre, hindi yon sinabi ni Ira dahil baka lumaki lamang ang ego nitong si Dark. Shh! Tahimik. Basta, maayos ako. Bababa ako kapag nagsalita ka pa. Amused na tumingin si Dark sa kanya, ngunit buti naman at hindi na ito kumibo pa. Nakarating sila sa sasakyan. Inabot ni Dark ang lunch bag niya. Good luck on your work. Take care, wife. Ingat ka rin sa trabaho. Bye! Pinagbuksan siya ng driver ni Dark na si Marlon at maging ito na good luck din sa kanya. Ingat sa trabaho, madam. Ngumiti si Ira. Salamat, Kuya Dave. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Pumasok na rin sa loob ng kotse ang driver at siya. Naglakad papasok ng main entrance. Napahinto lang siya nung matanaw niya si Courtney na nakatingin sa kanya. Parang enjoy na enjoy tong nakatitig sa kanya. Asawa mo ba yun? Nalito si Ira. Yung naghatid sa akin? Oo, asawa ko.
Nagtaka siya nung tumawa si Courtney at nakakalokong tumitig sa kanya. Naniniwala akong kasal ka talaga. Congrats on your wedding. Parang may sapi si Courtney dahil ngisi-ngisi ito na parang may masamang bala kaya umalis na si Ira. Pinanood naman siya nitong umalis bago muling humalakhak. Bakit tuwang-tuwa ka, Courtney? Tanong ni Rhea na makitang katrabaho na mukhang masaya. Totoong may asawa talaga si Ira, pero alam ko ng dahilan kung bakit ayaw niya ipakilala ang asawa niya. Dahil chismis ang sinasabi ni Courtney, agad lumapit si Rhea dito. Anong meron? May nalaman ka ba? Nakita ko na yung tinatagong asawa ni Ira. Guess what, Rhea? Ang pangit ng lalaki. Napasabi talaga ako sa isip ko, that's Ira's husband. Ew, he's ugly. Guess what? Kaya siguro pinatulan ni Ira dahil mapera. Ang kotse, BMW XM. Mahal ang kotseng yun. Pangit ba talaga? Tanong ni Rhea. Oo, malapit na nga maging panot yung lalaki at malaki ang tiyan. Kaya naman pala ayaw sa atin ipakilala eh. Natatawang ani Courtney. Dati pa naman talaga ganyan ang nangyayari. Kapag magandang babae sa pangit na lalaki na uuwi, vice versa. Pero kahit na, mukha lang inosente si Ira pero mautak din. Deny pa, pera-pera lang din naman. Pumasok na ang dalawa sa loob ng company. Hindi napansin ng dalawa na nakikinig si Joseph sa gilid at madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Naging busy si Ira at si Carla. Sinigurado muna nilang maayos ang proposal bago i-email kay Joseph. Ilang sandali ay nakatanggap sila ng dalawa ng reply na maayos ang proposal nila. Halos magyakapan ang magkaibigan kaya naman nag-decide silang kumain sa labas para mag-celebrate. Bumalik din naman kaagad sila at pagsakay sa elevator, nakasabay nila si Mr. Loizaga, ang general manager ng OGC. Kay Mr. Loizaga nagre-report ang tulad ni Joseph dahil undertone ni Mr. Loizaga. Mr. Gonzaga, you're back from your leave? Bati nito kay Ira. Tumango ang nagulat na si Ira. Yes sir, that's good. Go to my office later. Okay po. Sabay silang tatlo na lumabas ng elevator at bumaling sa kanya si Carla. Ano meron sir at pinapatawag ka? Hindi ko rin alam eh. Inayos ni Ira ang table at nagbitbit ng ilang reports na nasa lamesa. Baka ito kasi ang hinahanap ni Mr. Loizaga kaya siya gustong kausapin. Pero hindi ba si Sir Joseph ang dapat kausapin ito? Bitbit ng ilang files kumatok si Ira sa pinto ng office ito. Come in. Sir? Kailangan niyo po ba itong files? Dinala ko na po. Ngiti-ngiti siyang hinarap nito. Good, good. Hindi ka na talaga kailangan pang sabihan dahil may kusa ka. Tumayo pa si Mr. Loizaga at naglakad patungo sa kanya. Kinuha nito sa kanya ang files dahil meron ngang nakabunggo ng kamay nito ang kamay niya. Nanlaki naman ang mata ni Ira nung hawakan talaga ni Mr. Loizaga ang harap niya at pisilin pa iyon. Agad niyang binawi ang kamay, humakbang paurong. Yan na po ang file, sir. Aalis na po ako. Teka, Miss Gonzaga. May nabunggo pang tao si Ira, ngunit di niya alintana iyon dahil sa pagmamadaling makaalis doon. Pumasok naman si Courtney sa pintong nakabukas. Nilibot muna nito ng tingin ang buong floor at nang masigurong walang tao, sinara nito at nilock iyon. Interesado ka ba kay Ira, sir? Nakangiting tanong ni Courtney. May binabala ka ba, ha? Let me hear about it. Siyempre, meron. Pero may makukuha ba ako sa'yo? Dapat may benefits ako. Of course, but are you sure that Ira would agree? Makakatanggi pa ba siya kung matutupad ang plano ko sa kanya? Iyon ang tumatakbo sa isip ni Courtney. Guys, libre ko mamaya sa KKTV. Lahat sasama, okay? KJ ang hindi sasama. Announcement ni Courtney nang pauwi na sila. Hindi ako sasama. Sagot agad ni Ira at napatingin sa kanya ang lahat. Nagtaas din ng kamay si Carla. Ako rin. Kaya nga ako manlilibre, dalingi ako ng sorry kay Ira dahil mali yung akala ko tapos di kayo pupunta. Sumabat na rin si Rhea. Pumunta na lang kayong dalawa, Ira. Para sa'yo yun eh. Tapos ikaw pa yung wala. Sama na kayo, sige na. Nagkatinginan si Ira at Carla. Parehong ayaw ng dalawa pero binubuyo sila ng mga katrabaho. At sa huli, sumama nga sila. Bago sumama, tinawagan ni Ira si Dark para hindi siya nito hanapin. Hello, Dark? Nag-imbita kasi yung isa sa mga kasama ko na mag-KTV. Hindi ko alam kung anong oras kami makakauwi. Kapag sobrang gabi na sa apartment na ako uuwi.
Can I pick you up? Hindi na Dark, baka kasi gabihin ako eh. Bukas na lang ako uuwi, ha? A sigh was heard on the other line. Fine, take care of yourself. Gusto mo nang umiwas ni Ira dahil pakiramdam niya may kakaiba sa sarili. Kaya kahit isang araw man lang gusto niyang hindi muna makita si Dark. Ira, kanta ka? Kanina pa kanta ng kanta si Carla oh. Inabot ni Rhea ang songbook kay Ira. Hindi ako kumakanta, Ate Rhea. Sige na, minsan lang naman to eh. Para sa itong panlilibre ni Courtney. Namili si Ira ng kanta at in-enter niya iyon. Panglima pa ang kanta niya kaya nakahinga siya ng maluwag. You just got married. Hindi ba magagalit ng asawa mo kung nasa labas ka? Umupo si Courtney sa tabi ni Ira at kinausap siya. Hindi agad nakasagot si Ira dahil sa gulat. Hindi naman. Bakit naman siya magagalit? Yon ang sagot ni Ira dahil hindi pa naman niya talagang nakikitang magalit si Dark. Isa pa, nagpaalam siya at alam nito kung nasaan siya. Mabuti naman at hindi siya magagalit. Oh, cheers tayo! Inabot nito ang isang bukas na bote ng alak kaya napatingin doon si Ira. Hindi ako umiinom, Courtney. Sumama ang timpla ng mukha nito. Ano ba, Ira? Nakikipagbati na nga ako sa'yo tas tinatanggihan mo ko. Galit ka pa rin ba sa akin? Galit naman talaga ako sa'yo Pero dahil katrabaho at gusto pang tumagal doon ni Ira, umiling siya. Sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang ha, hindi talaga ako uminom ng alak. Pagkasabi noon, ininom ni Ira ang alak sa bote na ibinibigay nito ni Courtney at nalasahan niya ang pait. Napangiwi siya. Hindi niya alam kung mabilis ba ang epekto ng alak pero kagad siyang nahilo at pakiramdam niya nang hina agad ang katawan. Ganun ba kababa ang alcohol tolerance niya? Dumudoble ang paningin ni Ira kaya't napapikit siya at sumandal sa upuan. Ira? Boses yon ni Courtney. Nanatiling nakapikit si Ira at nagdarasal na babalik na ang lakas niya dahil pakiramdam niya para siyang malambot na sotanghon dahil hindi niya maikilos ang katawan. Hindi nakahuma si Ira nung may nagtayo sa kanya mula sa pagkakaupo. Courtney, bakit mo akay si Ira? Si Rhea, nagpapatulong siya sa banyo kasi nahihilo. Teka, tawagin ko si Carla. Wag na, Rhea. Busy pa si Carlang kumanta Ako nang bahala. Gustong magpuminglas ni Ira ngunit wala na siyang lakas. Mahigpit din ang kapit sa kanya ni Courtney kaya mabilis siyang nailabas ito mula sa private room na nirent nito. Huwag kang magulo, Ira. Makiayon ka na lang para walang gulo. Natatawang saad ni Courtney. Anong binabalak mo, Courtney? Putol-putol na tanong ni Ira. Hindi sumagot si Courtney, ngunit mas binilisan pa nito ang pagkaladkad sa kanya. Hindi alam ni Ira kung saan siya dadalhin ni Courtney. Ang alam niya lang, may masama itong balak sa kanya. Malapit na tayo. May taong naghihintay sa'yo, Ira. Halos lumabas ang puso ni Ira sa labas ng kabog. Kaya nung may taong dumaan sa gilid ni Ira, gamit ang natitirang lakas, sinatak niya ang suot nito. Kaya naman, napalingon to sa kanya. Tulong! Buka ng bibig ni Ira. Kumunot ang noo ni Zoren nung maramdaman na may humahatak sa kanyang coat. Nang tingnan, dumapo ang mata ng lalaki sa babaeng nakatunghay dito at parang nanghihina base sa itsura. Saan mo dadalhin niyang kasama mo? Tanong ni Zoren. Kinabahan si Courtney nung nakita nitong may nakapansin sa pagbitbit nito kay Ira. Sakto nakita ni Courtney na lumabas si Mr. Loizaga mula sa private room nito dahil siguro sa inip. Sinenyasan ito ni Courtney. Aalalahin ko ang kaibigan ko sa kwarto niya. Huwag mo kaming pakialaman. Sinulya pa ni Zoren ang babae. Mahinang umiling si Ira. Mas lalo pang nagduda si Zoren. May masama ka bang binabalak? Anong problema? Tanong ni Mr. Loizaga na makarating ito sa harap ni Zoren. Nandito nang kasama ng kaibigan ko. Excuse us? Napansin ni Zoren ang lihim na palitan ng tingin ng dalawa at mas lalo lumakas ang kutob na lalaki na may masamang balak ang dalawang kaharap. Kanina hindi pa ako sigurado pero mas lumalakas ang hinala ko ngayon. May balak kayong masama no? Kinabahan si Courtney at Mr. Loizaga. Anong may balak? Kaibigan ko to at boyfriend niya tong kasama ko. Bakit ka ba nangingialam? Tatawag ako ng pulis kung hindi kayo titigil. Sa narinig, naging malaki ang tiwala at mata ni Courtney. Napaurong naman si Mr. Loizaga. Masamang tingin ang ipinukol ito kay Zoren. Zoren, bakit ang tagal mo? Dumating ang mga kaibigan ni Zoren at halos mapalibutan ng dalawa. Mililik ni Zoren ang tingin kay Courtney. Mr. Loizaga,
Matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-boxing. Gusto niyo bang mag-practice ngayon? Sa narinig, tuluyang nagpanik si Mr. Loizaga, kaya pagkatapos itong bumulong ng mura at tapunan sila ng masamang tingin, umalis ito. Dahil wala na ring magawa, binitawan ni Courtney si Ira at sumunod ito sa direksyon ni Mr. Loizaga. Sinalo naman ni Zoren si Ira dahil wala na itong malay tao. Napakaamo ng mukha ng babae. Maliit ang matangos itong ilong na bumagay sa balugan nitong mukha at mapilantik ang pilikmata ng babae. Huling napansin ni Zoren ang bibig nitong natural na pula ang kulay. Nang mapagtanto ang pagtitig dito, kumabog ng malakas ang puso ni Zoren. Wala sa loob na pinangko niya ito at binuhat. Mauna na kayo, may aasikasuhin lang ako. Tumalikod si Zoren, nabuhat na si Ira. Ano kaya ang mangyayari kay Ira ngayong tila wala siyang malay tao? Sino kaya ang lalaking tumulong sa kanya? Ano ang gagawin ni Dark kapag nalaman ang nangyari sa kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.